Ako si Marikit, 25 taong gulang, lumaki sa tahimik na bayan ng Liliw, Laguna, kung saan ang mga kalsada ay bato-bato at ang hangin ay maihalimuyak ng niyog at sampag-ita. Isang mainit na hapon ng Mayo ang nagsimula ng maging iba ang buhay ko magpakailanman. Katulad ng dati, tumutulong ako sa nanay ko sa paghahanda ng hapunan, isang tradisyon na matagal na naming pinangangalagaan sa pamilya. Ang amoy na nilagang baka na may patis at luya ay pumupuno sa maliit naming kusina habang hinihiwa ko ang mga gulay. Marikit, anak, pakiakyat mo nga ang alak sa ilalim, sabi ni nanay habang may harina pa sa mga kamay niya mula sa paggawa ng bibingka. Bumaba ako sa hagdang gawa sa kahoy papunta sa maliit naming imbakan sa ilalim ng bahay kung saan nakapatong ang mga bote ng alak at tsokolate sa mga lumang estante. Nang biglang may narinig akong yabag sa likod ko. Kailangan mo ba ng tulong? Isang pamilyar na boses ang bumulong sa dilim. Humarap ako at nandoon siya, si Tito Edwin, tiyo ko sa ina, nasa edad 50 na, ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. May mga pilat sa kanyang mukha na parang mga tanong ng buhay, at ang kanyang mga mata ay asul na parang dagat sa tabing bundok. Nakasuot siya ng puting polo at maong na pantalon, may suot na tsinelas na palaging may alikabok ng mga halaman sa likod. Ayos lang po, Tito Edwin, sabi ko, halos manginig ang mga kamay habang inaabot ko ang bote ng alak. Lumapit siya, kinuha ang bote sa itaas na estante at nagdikit ang aming mga braso. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Ang kanyang pabango na maihalong amoy ng kahoy at tabako ay sumilay sa aking ilong. Hayaan mong tulungan kita, bulong niya, habang ang mga daliri niya ay dahan-dahang dumampi sa akin. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa paligid namin. Nagtagal ang aming mga tingin at para bang nakalimutan namin na kami ay magtitiyo at pamangkin. Salamat, ang aking boses ay mahinang kumatok sa hangin at napainit ang aking mga pisngi. Walang anuman, Marikit, sagot niya, na maihalong init at misteryo. Ang hapunan ay naging isang eksenang puno ng tensyon. Nakaupo kami sa matandang mesa na gawa sa Nara, na pamana pa ng lola ko. Nakapokus ako sa bawat kilos ni Tito Edwin, sa pagtawa niya, sa kurba ng mga labi niya, sa mga kamay niyang malakas at maayos ang galaw. Kasama namin si Ate Clarissa, pinsan ko, na bahagyang nakalapit sa akin at nagtatanong ng may pag-aalala, okay ka lang ba? Para kang may iniisip. Naman, pilit kong humiti, pagod lang sa trabaho. Ngunit sa totoo lang, hindi ko mapigilang balikan ang sandali sa imbakan. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa veranda kami lahat at nilalasap ang malamig na hangin ng gabi, lumapit si Tito Edwin sa akin. Parang iba ka ngayong gabi, Marikit, sabi niya, nakasandal sa kahoy na rehas ng balkonahe. Iba paano, tanong ko, iniiwas ang kanyang tingin. Mas mature, mas alam ang sarili, sagot niya na may ngiting malambing. Napaindak ako sa tindi ng kanyang mga salita. Paano niya nalalaman ang lahat ng ito? Minsan naiisip ko, paano kaya kung ibang landas ang pinili ko? Dagdag niya, habang nakatingin sa mga ilaw ng bayan ng Liliw na kumikislap mula sa malayo. Anong klaseng landas? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Landas ng pag-ibig, ng tunay na damdamin, ng pagsunod sa puso at hindi sa pag-iisip lang. Bigla na lang dumating ang ibang mga miyembro ng pamilya, kaya naputol ang aming usapan. Lumayo siya ng tahimik, iniwan akong naguguluhan sa mga damdaming nagsisiksikan sa loob ko. Sa aking kwarto, tinangka kong ayusin ang mga saloobin. Si Tito Edwin ay tiyo ko, 25 taon ang agwat namin. Mali lahat ng ito, delikado, bawal. Pero bakit tuwing naroroon siya, tila tumatakbo ang puso ko ng mabilis? Bakit ang bawat sulyap at di sinasadyang haplos ay nagpapakaba sa akin? Kinuha ko ang aking diary, regalo niya noong nakaraang kaarawan ko, at sinimulang isulat ang mga lihim na damdamin na hindi ko kayang ipahayag ng malakas. Habang unti-unting natutulog, nanaginip ako ng mga kamay na magkadikit sa dilim, ng mga bulong na bawal, at ng isang pag-ibig na sumusuway sa lahat ng batas. Ngunit ang aking puso ay nagsisimula ng magtanong, ano ang susunod na hakbang? Kinabukasan, gising ako ng maaga, ang araw ng Mayo ay tila naglalakbay ng mabagal sa kisame ng aking kwarto. Nakasuot ako ng puting blouse na bahagyang bumabalot sa aking balikat at maong na shorts na nagpapakita ng mahabang mga binti ko, habang nakatapak sa tsinelas na may disenyo ng bulaklak na binili ko sa palengke ng Liliw. Sa kwarto, nakasabit ang mga kwintas kong gawa sa perlas,
Napilit kong iniiwasang hawakan dahil natatakot akong madurog ang sensasyong dala nila, parang puso ko kapag nakikita si Tito Edwin. Pumunta ako sa kusina kung saan ang bango ng kapeng barako at panaderyang tinapay ay sumalubong sa akin. Nakita ko si nanay na abala sa paghahanda ng almusal, habang si tatay ay nakababad sa dyaryo, at si ate Isay, na laging may reklamo tungkol sa eskwela, ay nakasabit sa upuan. "Marikit, anak, kumain ka na," tawag ni nanay. Habang kumakain, narinig ko si nanay na nagbubulong, si Tito Edwin darating mamaya para sa hapunan. Ang puso ko'y biglang tumalon na parang may sumipa sa loob. "Ayos lang po," sabi ko, pilit na mahinahon habang iniikot ang tinapay ko sa plato. "Palaging may kwento yang tito mo," sabi ni Ate Isay, na parang ayaw niya sa seryosong aura ni Tito Edwin. "Matanda na, hindi siya bata," dagdag ni nanay, parang nagtanggol sa tiyo ko. Ngunit para sa akin, ang linyang iyon ay may kakaibang tunog. Ang araw ay dumaan ng mabagal sa maliit naming tindahan ng libro sa bayan. Ang bawat customer ay nagdala ng mga tanong sa akin, pero ang puso ko ay tila naghahanap lang ng isang taong hindi naroroon, si Tito Edwin. Nang 3:00 ng hapon, biglang tumunog ang kampanilya sa tindahan. Nang itingnan ko, naroon siya, nakaputing polo na bahagyang nakatupi ang manggas, itim na slacks, at suot ang paborito niyang tsinelas. Ang kanyang mga pilat sa mukha ay parang mga kwento ng mga taon, at ang mga asul niyang mata ay tumingin diretso sa akin. "Magandang hapon, Marikit," mahinhin ang kanyang boses. "Magandang hapon, Tito Edwin," nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang rehas ng tindahan. "Pasensya na kung nakakaistorbo ako," sabi niya, palapit sa counter. "Ayaw po, Tito," sagot ko, halos di makapaniwala na nandito siya. "Kailangan ko ng librong tungkol sa kasaysayan ng Laguna. May kliyente akong gustong bigyan," paliwanag niya, habang tila sinusuri ang bawat detalye ng aking mukha. Habang tinutulungan ko siyang hanapin ang libro, hindi ko maiwasang mapansin ang init ng kanyang presensya. Nang magdikit ang aming mga kamay sa pag-abot ng isang mabigat na aklat, parang may kuryente na dumaloy sa braso ko. "Pasensya na," mahina niyang sabi, pero hindi agad niya inalis ang mga kamay niya. "Walang anuman," bulong ko, halos malunod sa lalim ng kanyang mga mata. Biglang pumasok ang isang customer, kaya naputol ang aming sandaling iyon. Napailing si Tito Edwin at muling nagbalik sa pagiging propesyonal. "Nahanap mo ba ang kailangan mo?" tanong ko. Higit pa sa inaasahan, sagot niya, na para bang mailihim na ibig sabihin. Habang nagbabayad siya, nag-usap kami tungkol sa mga pamilyang Pilipino, panahon at negosyo. Ngunit sa likod ng mga salita, may hangin ang pag-unawa na mahirap ipaliwanag. "Hanggang bukas, Marikit," paalam niya, ang tingin niya ay puno ng pangakong hindi ko maintindihan. Sa gabi, habang sinusulat ko sa diary ang bawat sandali, bawat tingin, bawat di sinasadyang haplos, punong-puno ang pahina ng mga lihim na nagbabanta sa aking mundo. Ngunit kahit gaano pa man ito nakakatakot, hindi ko mapigilang magtanong, ano kaya ang susunod na hakbang sa gitna ng apoy na ito? Pagdating ng gabi, pinili kong magsuot ng simpleng damit na gawa sa koton, puting kulay na bahagyang sumasayad sa aking mga hita, at may maliliit na bulaklak na disenyo na tila sumasabay sa hininga ng hangin sa bintana. Nilagyan ko ito ng manipis na pulang pulsera sa kanang pulso, at ang aking mga paa ay nakasuot ng tsinelas na may maliit na palamuti ng perlas na hindi masyadong nakakasilaw, ngunit sapat para magdagdag ng konting alindog. Ang buhok ko ay nakatali ng maluwag na may ilang hibla na nakalabas na para bang inaanyayahan ang gabi na maging saksi sa aking mga lihim. Nang bumagsak ang dilim, tumunog ang kampanilya ng aming pintuan, at ang puso ko ay parang tumalon mula sa dibdib, parang naglalaro sa isang larong delikado na hindi ko alam kung paano panalo. Nandoon siya, si Tito Edwin, may dalang 2 bote ng alak at may ngiting tila napakamisteryoso. "Marikit," bati niya, "dala ko ang paborito mong alak mula sa imbakan." "Salamat po, Tito," mahina kong sagot, pilit kinokontrol ang pagdampi ng mga kamay namin nang tanggapin ko ang mga bote. Ang hapunan ay naging isang halo ng kasiyahan at pag-aalangan. Nakaupo kami sa lumang mesa na gawa sa nara, ang mga ilaw ng kandila ay naglalaro sa mga anino ng aming mga mukha. Habang nag-uusap ang mga tao, napapansin ko ang mga paa ni Tito Edwin na pansamantalang dumudulas sa ilalim ng mesa, dumidikit sa akin ng di inaasahan. Ang bawat pagdampi ay parang lihim na sinasambit sa akin na huwag kang matakot. Pagkatapos ng pagkain, habang ang pamilya ay unti-unting nagkalat sa sala,
Nakita ko si Tito Edwin na nakatayo sa kusina, nilalabhan ang mga pinggan. Lumapit siya sa akin at nagsabi, "Hayaan mo, tutulungan kita." Kinuha niya ang tuwalya at dahan-dahang pinatuyo ang mga baso, habang ang mga mata niya ay nakatingin sa akin na parang may gustong ipahiwati. "Marikit, mahina niyang bulong, kailangan nating pag-usapan ito." "Ano po ang ibig mong sabihin?" tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. "Yung sa pagitan natin. Hindi ito normal at alam kong nararamdaman mo rin," sagot niya ng seryoso. Nanginig ang mga kamay ko sa tubig na may bula. "Ano ang gagawin natin?" "Hindi ko alam," pag-amin niya habang unti-unting lumalapit. "Pero sa tuwing kasama kita, nakakalimutan ko na ako ang tiyo mo. Nakakalimutan ko ang lahat maliban sa'yo." Dumampi ang mga daliri niya sa pulso ko at para bang tumigil ang mundo sa oras na iyon, walang pamilya, walang batas, walang kinabukasan. Ngunit biglang may pumasok na tao sa kusina, si Ate Isay, na walang pakialam sa tensyon na nasa paligid. "Nangangailangan ba kayo ng tulong?" tanong ni Ate Isay na may ngiting walang mali siya. "Nakikita ko na tapos na kayo," sagot ni Tito Edwin, mabilis na bumawi sa kanyang sarili, pero ang mga mata niya ay nagsabi na ang usapan ay hindi pa tapos. Ang susunod na linggo ay parang isang trahedya na paulit-ulit. Bawat salubong sa mga pagtitipon ng pamilya, bawat tingin ni Tito Edwin, ay nagpapaalala sa akin ng panganib ng aming pinagsamahan. Si Nanay, na matalino at mapanuri, ay nagsimulang mapansin ang aking kakaibang kilos. "Marikit, parang malayo ka sa isip nitong mga araw na ito," sabi niya isang Sabado habang kumakain kami. "Siguro po, pagod lang sa trabaho," sagot ko, pilit na iniiwasan ang kanyang mga tanong. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang maghintay na makita siya sa tindahan. Ngunit sa araw na iyon, may dumating na pakete na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ko, nakita ko ang isang bihirang aklat ng mga tula at may simpleng sulat. "Naalala kita." Ang sulat ay may pirma na si Tito Edwin. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang dedikasyon sa unang pahina, "Para kay I, ang mga mata mo ang liwanag sa madilim kong mundo." Itinago ko ang aklat sa ilalim ng counter habang ang puso ko ay kumakalabog sa takot at pagnanasa. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa hapon ng Huwebes, muling dumating si Tito Edwin sa tindahan, ang araw ay nagpapalambing sa kanyang mga pilat at buhok. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya, habang tinatakpan ang mga libro para hindi makita ng iba. Isinara ko ang pintuan at nagtungo kami sa likod, sa maliit na opisina na puno ng mga libro at lihim. "Alam kong delikado ito," simula niya, "pero may sasabihin ako na maaaring magbago ng lahat." Tumayo ako, nanginginig ang mga binti. "Tito Edwin, hindi natin pwedeng ituloy ito." "Alam ko," sagot niya, lumalapit, "alam kong 25 taon ang pagitan natin at ako ang tiyo mo. Pwede itong sirain ang pamilya natin. Pero kapag kasama kita, nawawala lahat ng iyon." "Anong ginagawa natin?" napapauntog ang boses ko. "Mapanganib ito," sabi niya, na may apoy sa mga asul niyang mata. "Pero, Marikit, hindi ko pa naramdaman ito sa buong buhay ko." Inabot niya ang kamay at halos mahawakan ang mukha ko bago niya ito umatras. "Dapat tayong huminto habang may pag-asa pa," sabi niya, ngunit ang tinig niya ay puno ng pagdududa. "Paano kung ayaw nating huminto?" tanong ko, may halong pag-asa at takot. "Sadyang naglalaro tayo sa apoy at may masasaktan," sagot niya, nang may bigat sa boses. Biglang tumunog ang telepono, si Nanay, nagtatanong kung kailan ako uwi para sa hapunan. Nang matapos ang tawag, lumayo si Tito Edwin, ang kanyang anyo ay malakas ngunit may bakas ng kahinaan. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya. "Pero, Marikit, ang nararamdaman ko para sa iyo ang pinakamalaking takot ko." Habang naupo ako sa sahig ng opisina, naunawaan ko, wala nang daan pabalik. Ang apoy na ito ay handang sunugin ang lahat, pero hindi ko na kayang pigilan ang apoy sa puso ko. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, suot ko ang simpleng damit na gawa sa light blue na tela na bahagyang nakabukas sa balikat, at puting tsinelas na may maliit na bulaklak na disenyo. Ang buhok ko'y maluwag na nakatali sa likod, habang dala-dala ko ang bag na may mga libro at diary ko. Ramdam ko ang bigat ng mga nagdaang araw sa bawat hakbang na aking tinatahak sa makipot na daan ng liliw. Pagpasok ko sa tindahan, nakita ko si Nanay na tahimik na nag-aayos ng mga gamit, at si Ate Isay na nakaupo sa sulok, tila abala sa kanyang cellphone.
Marikit, anak, anong balita? Tanong ni nanay habang umiti ng bahagya. Wala po, ma, sagot ko, pilit na maayos ang boses habang nilalagay ang mga libro sa estante. Biglang tumunog ang kampanilya ng pintuan. Nang itingnan ko, nariyan siya, si Tito Edwin, nakasuot ng simpleng puting polo at maong, may dalang supot mula sa paborito naming panaderya. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang kwento, at ang kanyang ngiti ay hindi mapigilang magdulot ng kakaibang init sa akin. Magandang hapon, Marikit, bati niya, dahan-dahan ang hakbang papunta sa akin. Magandang hapon po, Tito, sagot ko, ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig habang inaabot ko ang supot. May dalang tinapay para sa inyo, sabi niya, at sabay kaming ngumiti. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin ko ang paglapit niya sa akin ng bahagya. Nang hindi sinasadya, humawak ang aming mga kamay sa pag-abot ng isang libro. Parang may kuryenteng dumaloy sa aking balat at bigla akong natahimik. Pasensya na, sabi niya, pilit na inalis ang kamay, ngunit hindi agad niya ito inalis. Walang anuman, bulong ko, ang mga mata ko'y nakatitig sa mga asul niyang mata. Hindi namin namalayan na tumagal na ang oras. Nang lumabas ang isang customer, naputol ang sandaling iyon. Napailing si Tito Edwin at muling ibinalik ang profesionalismo sa mukha. Nahanap mo ba ang kailangan mo? Tanong ko, pilit na nakangiti. Higit pa sa inaasahan, sagot niya, na may nakatagong kahulugan. Habang nagbabayad siya, nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa buhay sa liliw, pamilya, at negosyo. Sa kabila ng mga simpleng salita, ramdam ko ang lalim ng aming pagkakaunawaan. Hanggang bukas, Marikit, paalam niya, ang tingin ay puno ng pangakong hindi ko maintindihan. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa aking diary at isinulat ang bawat sandali ng aming pagkikita, bawat titig, at bawat haplos na hindi sinasadya. Ang puso ko ay naglalakad sa pagitan ng takot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, tanong ko sa sarili, ano ang susunod na hakbang sa gitna ng apoy na ito? Pasensya na, sa part 4, naulit ang ilang bahagi ng hindi sinasadya. Narito ang totoong pagpapatuloy para sa part 5. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ko na parang may bagong liwanag sa aking mga mata, isang lihim na apoy na hindi ko kayang itago. Sa maliit naming bahay sa Liliw, nakasuot ako ng kulay rosas na blusa na bahagyang sumasayad sa aking mga balikat at itim na palda na tumutugma sa hugis ng aking mga hita. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng ilaw, at ang aking mga labi ay may bahagyang kinang ng lip balm na may amoy ng mangga, isang simpleng pampasigla sa aking araw. Marikit, anak, bakit parang iba ka ngayon? Tanong ni nanay habang abala sa pag-aayos ng mesa para sa hapunan. Wala po, ma, siguro po, masaya lang ako nitong mga araw na ito, sagot ko, pinipilit ang isang ngiti. Hindi ko matanggap sa sarili ko na ang aking kaligayahan ay nagmumula sa isang bagay na bawal, ang damdamin ko para kay Tito Edwin, ang tiyo ko. Ngunit paano ko ito maipagkakaila kung ang bawat pagkakataon na magkasama kami ay punong-puno ng tensyon at init? Isang hapon, habang nakaupo ako sa tindahan, may dumating na isang pakete na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang aklat ng mga tula, may mga pahina na bahagyang dilaw na dulot ng panahon. Sa loob, may maliit na sulat na nagsasabing, para sa iyo, Marikit. Isang munting alaala ng mga gabi na hindi ko malilimutan. May perma ni Tito Edwin sa ibaba. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga tula, mga salita na sumasalamin sa mga damdaming nililihim ko. Tinago ko ang aklat sa ilalim ng counter, habang ang puso ko ay kumakalabog sa takot at ligaya. Hindi nagtagal, dumating si Tito Edwin sa tindahan, nakasuot ng simpleng polo at pantalon, dala ang paborito naming kape mula sa bayan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya ng seryoso. Sinara ko ang tindahan ng maaga at pumunta kami sa maliit na opisina sa likod, sa pagitan ng mga libro at lihim. Alam kong delikado ito, simula ni Tito Edwin, pero may sasabihin ako na maaaring magbago ng lahat. Tumayo ako, nanginginig ang mga binti. Tito Edwin, hindi natin pwedeng ituloy ito, sabi ko, habang pinipigil ang luha. Alam ko, sagot niya, lumalapit, alam kong may agwat na edad at ako ang tiyo mo. Pwede itong sirain ang pamilya natin. Pero kapag kasama kita, nawawala lahat ng iyon. Anong gagawin natin? Tanong ko, halos di marinig ang boses. Mapanganib ito, sabi niya, may apoy sa mga mata, pero Marikit, hindi ko pa naramdaman ito sa buong buhay ko.
Inabot niya ang kamay, halos mahawakan ang mukha ko, bago umatras. Dapat tayong huminto habang may pag-asa pa, sabi niya, ngunit ramdam ko ang pagdududa sa kanyang tinig. Paano kung ayaw nating huminto? Tanong ko, puno ng pag-asa at takot. Sadyang naglalaro tayo sa apoy at may masasaktan, sagot niya, mabigat ang boses. Biglang tumunog ang telepono, si nanay, nagtatanong kung kailan ako uwi para sa hapunan. Nang matapos ang tawag, lumayo si Tito Edwin, ang kanyang anyo ay matatag ngunit may bakas ng kahinaan. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Pero, Marikit, ang nararamdaman ko para sa iyo ang pinakamalaking takot ko. Habang naupo ako sa sahig, unti-unting naunawaan ko na wala ng daan pabalik. Ang apoy na ito ay handang sunugin ang lahat, ngunit hindi ko na kayang pigilan ang apoy sa puso ko. At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi pa namin nalalaman, isang misteryo na magpapabago sa lahat ng aming inaakala tungkol sa aming pamilya. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa tindahan, suot ko ang kulay lila na damit na may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa aking mga balikat. At ang mga sandalyas ko ay may mga palamuti na parang maliliit na bituin na kumikislap sa bawat hakbang. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking balat, ngunit ang puso ko ay naglalakbay sa gitna ng unos ng pagdududa at pagnanasa. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si nanay na nakaupo sa sala, nakatingin sa mga lumang larawan ng pamilya. Tingnan mo ito, anak, sabi niya, inabot ang isang larawan ni Tito Edwin noong kasal niya. Nakasuot siya ng puting barong Tagalog, ngiti niya ay puno ng pag-asa at pangarap. Ano ang nangyari sa kanila, ma? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa boses ko. Minsan, lumalayo ang mga tao sa isa't isa, kahit gaano pa sila ka-close, sagot niya, may halong lungkot. Habang inilalapag niya ang larawan, napansin ko ang mga mata ni nanay na tila may sikreto na hindi niya sinasabi. Kinabukasan, nagising ako ng may kakaibang pakiramdam. Nakasuot ako ng puting blusa na bahagyang bukas sa liig, at maong na shorts na nagpapakita ng mahabang mga hita ko. Ang aking mga hikaw ay maliit na perlas na kumikislap sa liwanag ng umaga. Habang naghahanda para sa araw, binuksan ko ang diary ko at nakita ang isang liham na may kakaibang sulat, hindi ko ito sinulat, ngunit may pangalan sa dulo, Edwin. Nilaman ang puso ko ng kaba habang binabasa ko ang mga salitang. Marikit, may isang bagay akong kailangang ipaalam sa iyo. Hindi ako ang taong akala mo. Ang katotohanan ay maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mas maging curious pa. Ang lihim na ito ay parang isang aninong sumusunod sa bawat hakbang ko. Sa araw na iyon, habang naglalakad kami ni Tito Edwin sa tabing ilog ng Liliw, napansin ko ang seryosong ekspresyon niya. Marikit, kailangan mong malaman ang totoo, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Anong totoo, Tito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Hindi ako ang iyong tunay na tiyo, sagot niya, ang mga mata niya ay puno ng katotohanan at pasakit. Paano yan? Tanong ko, na para bang nanghihina ang mga tuhod ko. Ang nanay mo at ako ay lumaki sa parehong ampunan sa Maynila. Hindi kami magkadugo, pero parang magkapatid kami. Nang tumanda kami, nagkaibigan kami at nagpasya na maging pamilya para kayong kapamilya. Kaya ako tinawag mong tiyo, pero hindi ako iyong tunay na kamag-anak, paliwanag niya. Napuno ako ng halo-halong emosyon, pagkagulat, ginhawa at takot. Ang lahat ng mga lihim at pagdududa ay biglang nagkaroon ng bagong kulay. Habang pinagmamasdan namin ang ilog, narinig namin ang mga yabag ng mga taong papalapit, mga boses ng aking ina at kapatid na babae na naglalakad sa aming direksyon. Marikit, itago mo ako, bulong ni Tito Edwin habang mabilis kaming nagtago sa likod ng makapal na punong kahoy. Hindi ko maiwasang manginig habang naririnig ang mga usapan nila. Napapansin ko na malayo si Marikit nitong mga araw na ito, sabi ni nanay. Siguro naman, masaya siya, ma, sagot ni ate, hindi alam ang bigat ng aming tinatago. Nang lumayo na ang mga boses, huminga kami ng malalim, ngunit alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. May darating pang mga lihim na magbabago ng lahat, mga sikreto na maglalantad ng mga katotohanan na matagal nang itinatago sa ilalim ng mga anino ng aming pamilya. Sa gabi ng aming pagkikita sa ilog, suot ko ang berdeng bestida na may malambot na tela na bahagyang kumakapit sa aking katawan, habang ang aking mga paa ay naka-open sandals na may maliit na palamuti ng gintong kwintas. Ang aking buhok ay maluwag na bumabagsak sa balikat,
na may ilang hibla na naglalaro sa aking liig, na para bang nag-aanyaya sa mga lihim na nagkukubli sa dilim. Pumasok kami ni Tito Edwin sa kanyang maliit na apartment sa sentro ng Liliw, isang lugar na elegante ngunit tila malamig, parang isang hotel na walang sariling puso. Ang mga pader ay may mga larawan ng pamilya, kabilang ang isang lumang larawan ni Nanay at Tito Edwin na magkasama noon, ngumingiti na puno ng pag-asa at pangarap. Umupo ka muna, Marikit, sabi niya habang inaayos ang 2 baso ng malamig na tubig. Halos nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang isa sa akin. Ano ang gusto mong sabihin, Tito? Tanong ko, pilit kinokontrol ang kaba sa aking boses. Ang kwento na ito ay maaaring magbago ng lahat. Simula niya, ang mga mata niya ay naghahanap ng pag-unawa. Nanay mo at ako ay lumaki sa parehong ampunan sa Maynila, paliwanag niya. Hindi kami magkadugo pero parang magkapatid. Nang kami ay tumanda, nagkaibigan kami at nagpasya na bumuo ng pamilya. Kaya ako tinawag mong tiyo, pero hindi ako iyong tunay na kamag-anak. Habang naririnig ko ang mga salitang ito, parang bumagal ang mundo sa paligid ko. Ang mga piraso ng palaisipan ng aming pamilya ay nagsimulang magsama-sama sa isang larawan na matagal nang nakatago. Bakit kailangang itago ito? Tanong ko, ang mga mata ko'y napuno ng luha. Dahil natatakot si Nanay na hindi maintindihan ng iba ang aming kwento, sagot niya, lalo na ng tatay mo na may mga tradisyong mahigpit. Pinisil niya ang mga kamay ko na may halong lambing at pangamba. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo, Marikit. Ngunit kung tayo'y magpapatuloy, malalabag natin ang tiwala ng iyong pamilya. Nang biglang tumunog ang intercom ng kanyang apartment. Tito Edwin, may isang babae dito na gustong makausap ka. Sabi niya, kapatid mo daw siya, ang boses ni Cynthia, ang katulong niya. Nagtinginan kami ni Tito, ang aming mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang buksan niya ang pinto, hindi ang inaasahan kong si Nanay ang pumasok, kundi ang matandang babae na nakita namin sa simbahan, ang babae na may matalim na mga mata at may hawak na isang sobre. Kailangan nating mag-usap, Edwin, sabi niya, ang tingin ay dumaan sa akin at bumalik sa kanya. Tungkol sa'yo, kay Marikit, at sa isang lihim na mas malaki kaysa sa inyong dalawa. Hindi ko maiwasang manginig habang pinagmamasdan ang eksenang iyon, at ang gabi ay naging simula ng isang bagong kabanata, isang misteryo na maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga anino ng aming mga pamilya. Sa dilim ng apartment, naramdaman ko ang bigat ng mga salita ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim na handang sirain ang lahat ng aming kinatatayuan. Suot ko ang itim na bestida na may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa aking balikat at nagpapakita ng banayad na hubog ng aking katawan. Ang mga pulseras ko ay kumikislap sa bawat galaw, habang ang aking mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may gintong palamuti, na tila naghahanda sa akin para sa mga pagsubok na darating. Marikit, malumanay pero seryosong panimula ng babae, ang iyong ina ay may isang nakatagong kwento, isang lihim na hindi mo pa nalalaman, at si Tito Edwin ay bahagi nito, ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Tumango si Tito Edwin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba at pag-asa. Alam ko na panahon na para malaman mo ang buong katotohanan, sabi niya, hawak ang kamay ko. Ang iyong ina ay isinilang sa isang pamilya na may matinding lihim, isang pamilya na may mga ugat na malalim sa kasaysayan ng aming bayan, paliwanag ng matanda. Hindi siya ang tunay mong ina sa dugo, ngunit pinili niyang maging ina mo dahil sa isang pangakong kailangang panatilihin sa dilim. Nanginig ako habang pinagmamasdan ang mga larawan sa dingding, mga larawan ng mga tao na hindi ko kilala, ngunit tila may koneksyon sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. May mga tao sa paligid natin na nagtatago ng mga sikreto na maaaring magbago ng takbo ng buhay mo, sagot ng babae. At may isang puwersa na hindi mo pa nakikita, isang panganib na naglalakad sa dilim, na maaaring sirain ang lahat ng mahal mo. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Ang pag-ibig ko kay Tito Edwin ay tila isang apoy na sumusunog sa loob, ngunit may mga aninong sumusubok na apulaing ito. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa 2 taong nagmamahalan sa kabila ng lahat. Ito ay isang pagsubok mula sa tadhana, isang laban sa mga lihim ng nakaraan, at isang paanyaya sa akin na tuklasin ang mga katotohanan na matagal nang itinatago. At habang unti-unting bumabalik si Tito Edwin sa akin, ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa aking isipan.
ano nga ba ang buong katotohanan? Paano kami makakaligtas sa panganib na ito? At hanggang saan kami handang pumunta para sa pag-ibig na ito? Doon, sa gitna ng dilim, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang kwento ng lihim, pag-ibig, at panganib na magpapabago sa buhay namin magpakailanman. Habang lumalalim ang gabi sa maliit na apartment ni Tito Edwin, suot ko ang pulang bestida na may bahagyang bukas na lieg at manipis na strap na naglalantad ng banayad na hubog ng aking katawan. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa liwanag ng lampara, at ang mga bukas na sandalyas ko ay nagdadagdag ng malumanay na alindog sa bawat galaw ko. Ngunit sa kabila ng aking anyo, ang puso ko ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Marikit, mahina ngunit matatag ang tinig ni Tito Edwin, alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Ngunit kung kailan tayo magsimula, mas magiging matatag tayo. Hinawakan niya ang mga kamay ko, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pag-aalaga, ang pangakong hindi ako pababayaan sa gitna ng unos. Ngunit bago pa man kami makapagplano ng aming kinabukasan, biglang tumunog ang pinto. Ang pumasok ay si Nanay, halatang may dalang balita na magpapabago sa lahat. Edwin, kailangan nating pag-usapan, sabi niya na may seryosong tingin. Lumapit siya kay Tito Edwin at ibinigay ang isang maliit na sobre. Ito ang lihim na matagal na naming tinatago, isang lihim na maaaring magligtas o sumira sa atin. Bumukas si Tito Edwin ng sobre, at sa loob nito ay mga lumang dokumento, larawan, at isang sulat na mailagda ng isang taong hindi namin kilala. Habang binabasa niya, ang kanyang mukha ay nagbago, may halong gulat, takot at determinasyon. Marikit, ang pamilya natin ay may mga ugat na hindi mo inaasahan, sabi niya, habang pinipisil ang kamay ko. Ang lihim na ito ay maaaring magsimula ng bagong buhay para sa atin, o magdala ng kapahamakan. Tumango ako, bagamat puno ng kaba, handa akong harapin ang lahat. Ang apoy ng aming pag-ibig ay naglalagablab, ngunit ngayon ay may bagong hamon na kailangang pagdaanan. Sa labas ng apartment, narinig namin ang mga yabag ng mga taong papalapit, isang babala na ang aming mga lihim ay unti-unting nalalantad. At sa puso ng gabing iyon, naisip ko, sa kabila ng lahat, handa akong sumuong sa dilim, dahil sa pag-ibig na ito, kahit na ang mundo ay nagbabantang wasakin kami. Ngunit sa likod ng mga dokumento at lihim, may isang tanong na bumabagabag sa akin, sino ba talaga ang taong nasa likod ng mga sulat? At ano ang tunay na plano nila para sa aming pamilya? Sa sumunod na araw, pumili ako ng damit na kulay puti, simple ngunit elegante, na may malambot na tela na dumudulas sa aking balat, at ang mga tsinelas ko ay may palamuti ng mga maliit na perlas na nagbibigay ng liwanag sa bawat hakbang. Ang aking buhok ay nakalugay na may ilang hibla na mahinang umiindak sa hangin, habang ang aking mga mata ay naglalaman ng halo ng tapang at pag-aalinlangan. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan ng San Lorenzo sa bayan ng Liliw, pakiramdam ko'y tila isang mandirigma na haharap sa kanyang pinakamalaking laban. Ang mga dambana ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Pagpasok ko, nakita ko si Tito Edwin na nakaupo sa isang bangko, nakasiksik sa kanyang mga kamay at nakatingin sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at determinasyon. Dumating ka, mahina niyang sabi nang tumabi ako sa kanya. Hindi ko kayang hindi pumunta, sagot ko, hawak ang kamay niya. Inilapit niya ako sa isang tabi ng simbahan, kung saan ang liwanag mula sa mga makukulay na bintana ay naglalaro sa aming mga mukha, nagpapahid ng pula, asul at ginto, tila mga kulay ng apoy at pag-asa. Marikit, simula ni Tito Edwin, ang lahat ng nangyari ay isang pagsubok. Ngunit may pag-asa pa. Ang ating pagmamahal ay hindi simpleng lihim na kailangang itago, kundi isang lakas na dapat nating ipaglaban. Hininga ko ang mabagal at malalim habang nilalabanan ang takot sa puso. Paano tayo makakataka sa mga anino ng nakaraan? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at pagharap sa kinabukasan ng magkasama, sagot niya, habang pinipisil ang kamay ko ng mahigpit. Ngunit bago kami makausad, may isang anino ang dumaan sa likuran namin, isang tao na may dalang lihim na magbabago ng takbo ng aming buhay. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang mga labi ay ngumiti ng may malisyosong lihim. Hindi pa tapos ang kwento ninyo, sabi niya, at sa kanyang kamay ay maihawak na isang sobre na may tatak ng isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang gabi ay naging mas malalim at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ano kaya ang laman ng sobre?
Sino ang aninong iyon? At handa na ba kami sa mga lihim na susubok sa aming pag-ibig? Hanggang dito muna tayo, mga kaibigan. Sa susunod na kabanata ng Ibitag ng mga damdamin, sasagutin natin ang mga tanong na ito at tuklasin ang mga lihim na magpapabago sa lahat. Huwag kalimutang abangan.